Sa ulo ng mga pinag-uusapang balita. Southern State University online application, formal na binuksan. Sunog sa Makati, 4 na anyos na bata, patay. OFW sa Saudi Arabia, iniligtas matapos umano'y saktan at pagbuntaan ng amo. Yulo, nasungkit ang gintong medalya sa Artistic Gymnastic World Cup Series. At Liza Soberano, nasaktan sa komento ni Boy Abunda tungkol sa kanyang vlog. Mahayang punta sa Southern Lake. Magandang umaga, Pilipinas. Ating hinimayin ang mga balita ng kapanahon at pinag-uusapan mula sa bayan. Mga balitang tapat at mapagkakatiwalaan. Ito ang Ulan Bayan. Simulan natin ang balitaan sa balitang lokal. Southern Lake State University online application. Formal na simulan. Live mula sa SLSU Main Campus. Narito si Marjorie Belselda. March. Tama ka nga, Andre. Inanunsyo ng Southern Leyte State University na tumatanggap na sila ng mga mag-aaral na nagnanais pumasok sa kanilang institusyon. Ayon sa Facebook post ng naturang universidad, bukas na ang online admission portal para sa first semester sa taong 2023-2024. Hinihikayat nila ang mga mag-aaral na mag-enroll sa kanilang universidad upang maranasan ang subok na maaasahan at dekalidad na pagtuturo at mapasok sa kanilang ipinagmalaking mga kurso at programa. Kilala ang Southern Leyte State University bilang isang mga nangunguna at prestihiyosong universidad sa buong Eastern Visayas. Sa mga nagnanais na maging parte sa lumalagong pamilya ng SLSU, makikita ang link ng online admission sa inyong mga TV screen. Pwede rin ninyong mapanood ang step-by-step instruction kung ano ang dapat gawin at tandaan sa online admission process sa pamamagitan ng link na ito. Andre, inaasahan ng universidad na marami ang mag-a-apply sa kanilang institusyon sapagkat napatunayan na nila na marami ang naging matagumpay dahilan sa pag-aaral nila rito. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat, Marjorie. Live mula sa SLSU Main Campus. Sa balitang nasyonal, patay ang isang 4 na taong gulang na bata matapos ang sunog sa Makati. Atera Grace Handog para sa detalye. Patay ang isang 4 na taong gulang na bata matapos ang sunog sa Makati, Biyernes ng madaling araw. Sumiklab ang sunog bahagi ng Malvar Street sa South Sembo, Makati, kung saan tinatayang 28 bahay ang natupo. Sa paunang investigasyon ng Makati Bureau of Fire Protection, itinaas ang unang alarma ng sunog pasado 1:00 ng madaling araw. Agad na inakyat sa ika-3 alarma ang sunog at tuluyang naapula pasado 2:00 ng madaling araw. Yung pinapaayos na natin yung ating social service para may temporary shelter sila sa kabilang street. Titatayang aabot ng 1.5 million ang halaga ng mga ari-arian ang nasunog. Ako si Athena Handog, nag-uulat para sa bayan. OFW sa Saudi Arabia, iniligtas matapos umanong saktan at pagbantaan ng amo. Vince Maunis para sa detalye. Isang overseas Philippine worker ang niligtas sa Saudi Arabia matapos umanong makaranas ng pagmaltrato mula sa kanyang amo. Ayon kay Emilia, isang kasambahay, pinagpapalo siya ng tungkod na bakal ng kanyang among lalaki, kaya nagkulay talong ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sa panayam ng SLN News, sinabi ni Emilia na nagalit ang kanyang amo dahil hindi raw napapakain ng gusto ang ina nitong diabetic. Iniligtas si Emilia ng mga tauhan ng Migrant Workers Office kasama ang mga otoridad ng Saudi Arabia matapos makatanggap ng request for assistance mula sa ilang concerned OFWs. Bukod sa panghahampas ay pinagsasampal din umano si Emilia ng kanyang amo. Pinagbantaan din daw siyang papatayin kapag nagsumbong siya sa kanyang pamilya. Ayon kay Assistant Labor Attaché Antonio Mutok ng Migrant Workers Office sa Riyadh, nagsampa na sila ng reklamo laban sa employer ni Emilia. Naidulog daw sa kanilang tanggapan ang nangyari kay Emilia nitong Sabado na agad naman nilang naipaalam sa agency para matawagan ang employer para ma-pull out ang worker.
Hindi raw nakipag-coordinate ang employer kaya agad daw nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad ang nangyari kay Emilia. Agad namang kumilos ang mga alagad ng batas ng Saudi Arabia kaya nakuha nito Martes si Emilia. Vince Mones nag-ulat para sa bayan. At susunod, Liza Soberano nasaktan sa komento ni Buy Abunda tungkol sa kanyang vlog. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng pinagkakatiwalaang Ulat Bayan. Hindi babae lang. Ang paalalang ito ay mula sa Philippine Commission on Women, Commission on Human Rights at ng himpilang ito. Nagbabalik ang pinagkakatiwalaang Ulat Bayan. Kaluyulo, nasungkit ang gintong medalya sa Artistic Gymnastics World Cup Series. Narito ang time-out balita ni Colin Kinsita. Nasungkit ni Tokyo Olympics veteran Carius Yulo ang gintong medalya sa prestigyosong Gymnastic World Cup na ginanap sa Doha, Qatar. Nakuha ni Yulo ang kampeonato sa kanyang paboritong floor exercise matapos ilatag ang solidong performance. Naglatag ito ng 2.5 twist sa front doubles pipe, triple full side pass, 1.5 twist to Randy at 3.5 twice to close. Pinataob ni Yulo si Minami Kazuki ng Japan na nagkasya sa pilak bunsod nang naitala nitong 14.2 puntos, habang pumangatlo naman si Luke Whitehouse ng Great Britain na may 13.96 points. Nagtala lamang ang Southeast Asian Games multi-gold medalist ng 13.4 puntos para magkasya sa ika-20 pwesto. Samantala, nakuha rin ni Yulo ang silver medal sa parallel bars at nag-claim ng bronze sa vault sa dalawang event ng World Cup. Para sa Time Out Balita, Colin, para sa bayan. At para ihatid sa akin ang mainit na showbiz balita, narito si Syra Olinon. Sai, anong latest? Maraming salamat, Trisha. Siya nga, Liza Soberano nasaktan sa komento ni Buy Abunda tungkol sa kanyang vlog. Nilinaw ni Liza Soberano sa episode ng Fast Talk with Buy Abunda ditong Bernes ang mga pakayag niya sa kontrobersyal na vlog niya na This Is Me. Inamin din ng actress na nasaktan siya sa naging komento ng TV host sa kanyang vlog. Ayon kay Liza, sa umpisa ay wala sana siyang balak na magpa-interview kay Tito Boy dahil pakiramdam niya ay wala naman siyang dapat na ipaliwanag. Honestly, at first, ayoko po. I didn't want to do it because I didn't feel the need initially to further explain my thought process. But I started having feelings of regret kasi there were so many different interpretations of what I said, and I just felt the need to further explain myself because it was getting so noisy and so many different thoughts and opinions were coming in. So I felt like I needed to defend myself. Sa panayam, tinanong ni Tito Boy si Liza kung ano ang naging reaction niya sa naging komento niya sa actress. What was your reaction? Na-hurt ako kasi feeling ko of all people, ikaw yung makakaintindi. Cause, you know, I see you as one of the wisest in the industry. Parang I felt misunderstood by you. Pero naunawaan daw niya ang lahat matapos siya kausapin ni James Reid na una na nakipag-usap kay Tito Boy. Sinabi rin ni Liza na isa yun sa mga dahilan kaya pumayag siya makipag-usap sa King of Talk. At yan muna ang latest sa showbiz happenings. Balik sa inyo, Andrea Church. Maraming salamat, Saya. At iyan ang mga balitang nakalat na pinag-uusapan mula sa bayan. Mga balitang tapat at mapagkakatiwalaan para sa bayan. Ako si Trisha Nazaria Tuyuban. At ako si Andrew Wasa.
hanggang sa susunod sa pinakakatiwalaan. Ulang Bayan!